Titulo, Pulara Party League, Fusion 4 at Titulo 2025 dito sa Branded Munoz QC Pulo Mag-ingay! Maraming salamat sa lahat ng sponsors namin sa Branded sa pagpapairam ng venue, Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, Killion, Fubu, Hustle 4D, at Pinoy Boulevard kay Madam Erlyn Xiao dyan sa Taiwan. Yon. Sa kanan ko may MC, magpakilala ka. Yung 5, Creo, galing na Mandaluyong. Shoutout sa Hypebeat, sa mga tropang pumunta, sa buong Creo, kay Amadeo, kay LJ. Sa tropa ko na nasa Canada, kay Albert, na Palara. Yun. Sa kaliwa ko may MC, magpakilala ka. Yosek nga pala, shoutout kay Raymart Reyes, Rolando Rondal, Gerald Atok, tsaka kay Leonard Velasquez. Sana pag nilabas to birthday mo natin. Yun, Titulo 2025. Good luck sa inyo lahat. Nanalo ng coin toss si 5. Pinili niya mauna si Sek. Unang ballot, pakinggan natin, Sek. Unang titulo mo pa lang to. No. Buti ka pa. Ako putang ina, pangatlo na. Eto ba si 5? Yung member ng Crayons? Yung boy band ng pulo? Putang gagaling. Sa sobrang lupit, lahat sila sumali ng tournament. Balita ko, kupal ka daw. Mas kupal ako, yan ang tatandaan mo, men. Kasi October 5 at September 16 namatayan ka, di ba? Condiments! Dalawang mahal sa buhay, kinuha ng sabay. Pero kahit na ganyan, huwag kang malulumbay. Mabilis naman silang nakarating sa langit eh. Kasi sa rooftop sila namatay. Joke lang, ba't ko i-stock yung FB mo? Sino ka ba? Tsaka kung in-stock ko siya, sana alam kong November 30 yung birthday niya. Mumurahin ko sana sa wall si Idol. Kaso pagpunta ko sa profile, may verse ng Bible. Tangina mo? Malamang, tagilid ako dito. Kasi sa lahat daw ng MC ako yung hindi pala halubilo. Kailangan mo lang idikit yung laban per round, aabuti na ako ng malas. Ibibigay na nila sa'yo yung boto kasi meron yung unconscious bias. Ako makakarinig na naman ng, Zek, sa'yo yung dapat. 4 silang sumali for the fucking crown. Huli yung balak. Ako sumali sa pangatlong pagkakataon para lang patayin kayong 4. Sabi niya sa kagrupo niya, kung ako pinakamahina sa atin, bakit ako lang yung walang talo? Bravo! Eh di ba na 5-0 ka ni Dre Professor sa Suprema? Ano yun? Undefeated ka kasi yung pagkatalo hindi mo tinanggap? Binagyan ka ng 5 ng Professor tas hindi ka bumagsak? Eh di pwede kong sabihin na sa pulo, I'm the best. Hindi ako natalo kay Andros at kay Jerry G. Still undefeated. Who's next? Ganon. Anipwer sa event, nakiusap ka kay Tito kung pwede ipasok sa liga yung pinsan mo, di ba? Hanip ka, Brad. Kaso si Tito hindi pumayag kasi yung bata wala pa sa tamang edad. Kaya nung napahiya, agad siyang nag-isip ng diskarte. Para ma-expose yung bata, pinapasok niya pagkasimula ng battle. Kung sino-sinong gustong ipasok ni Gago, tangina ka, kaya tayo tinatawag na basta pulo, baho. Tsaka hindi ka bigati na MC para mag-request ng ganun kay Shernan. May chance ka naman sana eh, kung alam mo lang na pek-pek yung weakness niyan. Gusto pang i-backer si Cassie, ang kapal neto. Kung mahal mo yun, hayaan mong dumaan sa tamang proseso. Pilit hinuhulma yung isip ni pinsan maging rapper, hindi yun ganun. Kung kaya mo siyang bigyan ng bara, bigyan mo rin siya ng kalayaan magdesisyon. Paano kung gusto niya maging bini? Salamat ka, wala yung pinsan mo. Sa pinsan neto, malaya kang pumili kung sinong rapper magiging lodi mo. Mag-rap ka ng mag-rap basta huwag kang sasayaw ng pantropiko. Time mo na ba? 5, pakinggan natin. Sino nakakita? Nakapink siya kanina. Takina, ang lap trip. Pinaghudi ka ni Tito kasi kamukha mo daw si Patrick. Pulo, game! Game! Takina mo, Sek! Round 1 ka na naman! Meron siyang 3 laban sa titulo. Puro round 1. Angas pala! Isang laban na lang, Sek! Champion ka na! Ilan to? Isang laban na lang, Sek! Champion ka na! So, isang laban na lang, Sek! Champion ka na. Ginawa siyang pagkain ng mantra. Malakas ka nga dun, pero kung di ka pa nanalo sa mantra, yung mantra di pa nanalo sa Creo. Tanginatingnan mo din. Kung ako nga sa atin yung alanganin. Kung yung J-Reggie na tumalo sa'yo, tinalo ng pinakamahina sa amin. Tanginang to.
Yun, tinalo ng pinakamahina sa amin. So gusto mo sa titulo ka lang din mambaon. Ha? Di na nasundan mga battles, paano ka hihirangin bilang champion? Paano pag nilaglag na naman ulit kita ngayon? Malamang pahinga ka na naman ulit isang taon. Tito, pwede ba yung dito? Hindi man lang to nag-undercard matapos talunin ni Gagatam. Tapos yung iba para di matanggal, nakikipagbakbakan. Ikaw di ka man lang nakita dito kahit manood lang ng mga laban. Tapos titulo ka ulit, di ka ba nahihiya niyan? Darating pa sa event pag siya na mismo yung sasalang. Pag tapos na yung battle, bigla na rin magpapaalam. Basta wala siyang laban, di nyo yan masisilayan. Kung panay tago ka lang din, paano ka masisikatan? So, payag ka ba na pag bumabattle ka, wala nang nanonood sa'yo? Nawala na rin undercard kasi tulad mo, gusto na lang din nilang bumatil pag titulo. Mahiya ka naman. Sumuporta ka dyan kahit kanino. Hindi yung tamang share ka lang ng mga video para di magtaka yung mga MC nandito kung paano nakakapagtitulo yung mga di naman aktibo. Ako, bago makapasok, sinubok pa ako ni Tito. Nasugatan ko yung isa na pinakamalapit kong kaibigan niya ng isasamali ko. Pero pinakita ko lang din, nakarapat-dapat talaga sa titulo yung 5. Ba't mo ko kailangan subukin? Sa kung ano kaya kong magawa. Kung si Sek yung wala pang napapatunayan sa amin dalawa. Undercard pa lang, wala ng talo. Lahat ay itinutumba. Isipin mo na lang, Sek, paano pag titulo pa? Ngayon na pagtanto niya lahat-lahat, pagkatapos kanyang bigyan ng maraming slot, sa pakakikuya mamaya parang kiluwa sa parking lot. Sa pakakikuya mamaya parang kiluwa sa parking lot. Kaya ikaw, Boy Subok, itigil mo lang yung larangan na yung napili. Di ka binibigo ng yung tadhana, ikaw ang bumibigo sa yung sarili. Isa lang panalo mo, pagkat di mo to porte. Ako nababawi sa kasapi kahit walang 5,000 sa sobre. Dumayo pa tong 5 mula timog to norte. Kung tumalo ka na mahina na Batman, ito yung 5 na doble. Fuck. Tayo, pangalawang band, pahinga natin. Hindi daw ako active. Masyadong mahangin. Lagi akong pumupunta ng event, nagre-release ng music every year may battle. Sinong mas active sa atin? Todo bars ka pa sa akin? Wala naman silang pake kung sinong mananalo sa atin. Pansin nyo, kada speak niya ng lines, nagkakaroon ng dead air. Newbie na to. Akala niya kasi magbubunga yung mga bara niya, kaya masyado siyang routing sa inyo. Banu ka mag-rap, king ina ka. Kung hindi pa nga ako sinabihan ni Shernan, hindi ko malalaman na mongoloid ka. Pinipilit pang kumilos ng normal, oh. Kala mo hindi ko mahuhuli? Sa battle lang ako masama, pero may respeto pa rin ako sa PWD. Pero yari, dahil yung battle na tuloy. So sobrang bobo niya, nung bata siya, superhero niya si Budoy. Tapos ngayon, gusto mong maging rapper? Kala niya pag special child, may special power? Di ba pinahiya mo yung kagrupo mo? Keso walang pang-ambag sa inuman at butas yung bulsa? Mas bobo ka, alam mo palang walang pera, bakit mo pa pinapunta? Sa ganyang ugali ako'y tutol naman. Sa akin ka makipag-inuman na siya, meron o wala, hindi kita susumbatan. Yeah. Pero tutumbungan. Guys, siya si 5, isipin nyo 5, 5. Bawasan nyo ng 1. Tapyasan nyo ng 3. Wala lang, gusto ko lang mag-minus kayo. Palagi pag nakasalamin, pag may battle, kahit walang araw, utak mo deform. Pero ang totoo, kaya siya nagsasalamin kasi kabado pa siya mag-perform. Newbie nga, tanggalin mo. O, tinanggal yung tuto! Putang ina mo, newbie ka pa! Newbie! Sabi pa niya, siya daw ay taga-binyag ng babae, tawagin daw siyang priest. Ang galing. Putang ina mo, mukha kang kampo ng dilim. Kung umasta ka, alam mo, alagad ng taas. Ang lakas mo! Pa nagsiselfie kayo ng kreyo, kung di kayo nakaganyan, nakaganto. Tapos gusto mo tawagin kang priest? Ang labo! Try nyo umatin ng gathering nila, puta, nag-aalay sila ng tao. Ngayon, yan ay totoo. Kasi ako'y nag-fact check, dude. Ngayon, alam na ng lahat na ang kreyo, satanic group. Mga demonyo, putang ina nyo. Pangkumpleto ka lang sa grupo nyo. Yan ang tunay na info. Kasi hindi mabubuo yung 5 kung hindi nilagay yung pang 5. Mas marami akong skills sa'yo, ako'y invoker na kail. Kapatid kita sa kultura, pas patay tong si Abel. Wala kang silbi sa grupo nyo, wag kang umasta na barel para kang puting krayola na sinulat sa papel.
Hindi ka tatalab sa taong ill na entity. Parang FBI, huli ka sa akin kahit walang real identity. Hindi mo ako matatalo. Hindi mo pa oras iyo. Anong oras na? Okay. Hindi ako aabutan ng 5. Kaya... Kaya patay tong pabibo. Ora mismo, wala ng funeral. Kung nasa Creo, ang 5, nasa akin ang Roman numeral. Parehas lang tayong mataba. Magkaiba tayo kumatay. Ako yung Taro Sakamoto, ikaw yung Coach Ansay. Kaya ikaw, taga-Manda, hoy, praning ka! May chance lang manalo tong taga-Manda kung baliw siya! Tayo, paano ba? Pakinggan natin. Ulit mo, long bomb. Talakayin naman natin yung napansin ko lang lately. Na walang kahihiyan sa kalalabas pa lang niya na baby tsaka sa SME. Na eto pa lang si Sek may kabastusan sa FB. Gantong itsura mga manyakis na sa una kala mo friendly. May post pa yan sa FB. Na ang babata pa daw na nagpapakita ng cleavage, ang liliit daw ng dede, palakihin daw muna. PM nyo lang daw siya kung kailangan ng tulong kasi concern lang si kuya. Tangina pati bata, balak mo si Bakin. Literal na bars kaharapin pag nilatagan ka ng RA 7610. Tangina, tamang nood ng TikTok ng mga EA. Mga sexy dances daw sa kanya mabenta. Di niya, alam nyo paano siya manood ng TikTok? Tutok! Matutok! Sa tuktok ng Osos Dam! Pagkahubo, panay kaluklo! Pero dito totkan, kaya napapatak-patakan. Paano nga malalaman kung pamunas mo labahan? At ang tanong, kung bakit puro TikTok na asawa niya, kung bakit puro TikTok na kanyang asawa, yung ba ay gusto niya lang o baka daw ikaw nga daw ay sawa na. Pero alam ko na yung tunay na motibo, ako ay nakahalata na. Dahilan lang yan sa babae daw sa TikTok ka pa daw mas may gana. Tama. Habang nanonood siya sa TikTok ng iba, yung asawa niya, sinusubukan maging sila. Di niya napansin na yung asawa niya tamang TikTok na lang din kasi baka daw doon, magawa mo siyang mapansin. King inamin. Baka alam mo na ang mga... Ewan ko lang kung kayanin po mga adlibs ko. Lalo na pag narinig mo mga what ifs ko. What if makakilala yung asawa mo ng lalaki na siya yung ituturing na araw at gabi? Hindi yung tulad mo na nagpa-post ng mga dedeng malaki. What if makilala niya mabuting lalaki at mamamayan? Hindi yung pag sinisendan nyo ng bolt, sasagutin kayo ng napanood ko na yan. Sa asawa ni Sek, dito ka sa akin. Papabaguhin ko kung saan buhay ka na sanay. Hindi ka magti-TikTok dito, maglilinis ka nga lang ng bahay. What if yung anak mo paglaki niya, matulad sa kanyang nanay, na binabastos ng lalaki tulad ng ginagawa ng tatay? Bakit? Gusto mo bang makilala ng anak mo tulad mo din ba? Na may magchat-chat sa anak mo para palakihin yung daddy niya kasi tulad mo, concern lang din siya. What if makilala niya, bastusin siya, magawasan ka na pero pag nagreklamo yung anak mo, sasagutin siya ng bakit? Di ba yung tatay mo ganyan din? At pag ikaw na yung nagreklamo na ugali nila baguhin, sasagutin ka nila ng kayo lang po modelo namin kung paano sila tratuhin. Kayo lang po modelo namin kung paano sila tratuhin. At sana, pag nagkaisip yung anak mo pumili ng makakasama, sabihin niya, Mama, ayoko po ng tulad ni Papa. Gusto ko po yung nire-respeto po ako. Ayoko po ng ginagawa niya sa inyo. Kaya ikaw, habang wala pang isip yan, sana yung mga mali matama mo. Huwag mong hintayin na anak mo pa yung singilin ng karma mo. Tayo mo yung band, pakinggan natin, Sek. Tandamay ka, ha? At dahil round 3 na, magpersonalan tayo dito. Shout out sa magulang niya. Hi, Mrs. Chona at Ginoong Primo. Gulat ka? Alam ko pangalan ng tatay mo? Ano? Creepy? Yung tatay mo yung dapat masisi kung bakit siya sumali sa GC namin sa Dogbrock TV. Pinuntahan ko yung profile ng tatay nitong si Primo. MMA fighter pala siya. Kaya pala yung katawan, ganun yung tindigan. Halatang mahilig sa martial arts kasi yung profile pic si BBM at Ip Man. Sobrang bobo ng profile ng tatay mo, nakaka-bad trip shit.
Sabihin mo yung memes, sinishare ha? Hindi ginagawang profile pic. Nakita ko yung video ng tatay nito, nagbubuhat ng dumbbell pa ganito. Sobrang strange. Gusto pa yatang palitan si Dr. Strange. Tapos yung nanay mo, hanip yung drip. Naka-millennial outfit, nag-selfie sa Jollibee, tapos yung caption, nature strip. Yung nanay mo malapit ng makuba. Hanggang ngayon, nagsusuot pa ng Supra. Zek, grabe ka, dinamay may magulang, ang sama mo. Grabe ka, Zek, ang sama mo. Kaysa naman sa pamilyang umaastang mga Diyos, pero may anak na hindi makatao. Masama ako? Alam ko, magkita tayo sa impyerno kung sakali. Pero unahan kita doon, papatunayan kong mas masama aking ugali. Magpapataas ako doon ng ranggo mga pare para pagdating mo ako yung magluluto sa'yo sa kawali. 4 na Creo, sumali ng titulo, nasa bracket B. Ang kukupal, di ba? Nahiya pa sila, hindi pa ginawang 5. Tangina nyo, hindi pa kayo karmahin yan? 6% lang yung chance namin mag-champion, kayo 25. Desperadong maiuwi yung titulo. Alam ko ang gas-gas na to, pero pag isa sa inyo hindi nag-champion, banu yung grupo nyo. Nakaka-high blood. Ginawang raffle yung tournament. Pero okay lang. May karma yung ganyang galawan. Nakikita ko, matatalo si Batman. Si Uno mas isusugod sa ospital bago lumaban. Si Nasha masasagasaan. Si Cinco, mananalo sa akin si Cinco eh. Kaso sa isip ng tao, luto, wala sa kanyang papalakpak. Hindi rin siya aabot sa quarters kasi yung tropa ko may panaksak. Kaya pag ikaw nasaksak, sasabihin ko lang, Tol, bakit mo yung ginawa? Bati lang yon. Tulungan mo ako, dali natin siya sa ospital ng Romblon. Magkaiba tayo ng goal sa pagiging pulo artist. Nandito lang ako para iparating na kamukha ko si Arik. Di ba? Sumali ka ng titulo? Sumali ka ng titulo para magkampiyon? Ako rin. Sinong ayaw magkampiyon? Tsaka gusto kong ma-sponsoran ng Hypebeat, Fubu, Real Jokes, Prada at Louis Vuitton. Napanood ko yung laban mo sa liga ni Harty ah. Wala stick. Kada spit niya ng bars may bumubombang jeep. Sobrang lakas ng mga bars niyang bit-bit kaso habang ini-spit yung mga jeep nagbibip-bip. Tanginang liga yan, bars over jeep, jeep over bars. Sabi pa niyo, you cannot win me in this match. I can rap in English, I already have the license. May lisensya ka? Patingin! Ilabas mo, patingin! Fixer pa yata. Kung talagang magaling ka sa English, ano sa English ang mahal ko ang makata? Wala, sagot. Stupid cunt. Pinagdadasal mo siguro, mag-choke ako, no? Pwede naman kitang pagbigyan. Kaso pag ako nakalimot, yung choke ko ay Islam. Tagig. Tagig laban sa Tagamanda. Pambihira. Malayo agwat natin 5 milya. Kaya kahit sa tournament ang kasali Creo na 4, 3 rounds ko lang sa inyo ang wawasak. Kaya ngayon, 2 Creo kamag-aral ng aking napapaslang subukan yung agapan to. Hindi ako babagsak sa pagsusulit, kailangan lawakan nyo. Mapaproject o assignment, tinatapos ko ng agaran bro. Kaya hindi ko deserve yung 5, 1 mas kailangan ko. Pwede pa, pahinga natin. Kamukha doon niya si Arik. Mukhang magalit yung boss niyan. Sabi ko kanina, kamukha mo si Long Bam. Tangina mo, nag-stock ka ba sa FB ko? Aba! Primo daw pangalan ko ng tatay ko. Gerardo yung tanga. Round 1, pinag-usapan natin yung di niya pagsuporta. Round 2, yung pambabastos niya sa sarili niyang pamilya. Yun yung napagtanto. Kaya huwag kang magulat sa sasabihin ko na wala akong ibang gustong tukuyin kundi magiging makasarili mo. Para kang lalaki na napakabilis paglalabasan. Kasi ang gusto mo lang isipin kung saan ka masasarapan. Wala siyang ibang iniisip. Kahit pamilya niyang binabantayan. Kung hindi nga niya napukusan pamilya niya, edi lalo na tong kulturang ginagalawan. Mukha ka na nga walang magandang gagawin, nagbuhok ka pa ng ganyan. Anong akala mo? Pag nagpahaba ka ng buhok, magaling at deadly? Itsura mo pa lang may dating pang Becky. Pag nagpagupit naman, parang panis yung lesbi. Nakamanban na mataba, machine gun belly.
Machine Gun Belly. Ako yung mabigat! Lirikal! Ikaw yung mabigat! Pisikal! Lahat kayo mukhang baboy! Literal! Para kang si Jerome! Tang ina mo! Lagi ito nasa titulo. Kaso nga lang palaging JG Brad. Sino ba kasing mahihirapan sa matabang yan? Puta, sobrang easy fuck. Nasa titulo siya palagi. Hindi nyo siya matitibag. Ganon talaga, di mawawalan ng slot. Lalo na pag mukha kang piggy bank. Di bro, panoorin mo ako mag-champion sa unang beses na pagsalang. King ina kasing bracket yan. Sino ba kasing gumawa niyan? Wala akong pakialam kahit sino madaalan. Babanggain ko lahat kahit Cleo pa humarang. Pagtapos ko dito kay Sek, gusto nyo, sabay ko nang talunin si Bats pati Batman. Tapos sa semis yung uno mas para bagong makakalaban, ayoko na dyan sa nasa. Tapos ko na yung tapak-tapakan. Tapos ko na yung tapak-tapakan. Ngayon, naka-line up ka sa bracket ng best tier. Kausapin mo na ulit si Looms na i-line up ka niya ulit next year. Siguradong puro Cleo na sa quarters. Pagkat di kami hinati, sabay-sabay kayong malaglag ng mga takom at mantra na kasali. Ngayon kami naman ang limitless ng aking mga kasapi. Siguradong Cleo na ang makikita dun sa pinali. Time. Sana ba ako? Tayo walang pangalati naman yan. Pulo Rap Battle League Fusion 4 at Titulo 2025 dito sa Branded Munoz QC. Pulo, magingay! Yun, maraming salamat syempre sa mga sponsors namin. Branded, Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, Killions, Fubu, Hustle 40 at Pinoy Boulevard. Dyan kay Madam Erlyn Xiao. At ang boto ng Horado, 5-0, advancing para kay Sek. Yeah! Wala na sumpa. Shoutout kay Batman, manalo ka para mag-rematch tayo. Shoutout sa mga I Love San Jose, Dervish Gang, mga Dari, sa Boss RJ, salamat. Judges. Brad, sana matalo ka na. Sana matalo Steve, Supremo ka, Kanye, Trigo. Binoto ko si Zeg. So ayun, yung round 1, ayun, una pa lang nag-choke na agad si Cinco. So, nung bandang dulo ng round 1 niya, medyo nahugot niya naman agad. Pagbibigyan ko siya, kaya lang medyo nakulangan pa rin ako. Bigyan ko na tayo sa round 2. Sobrang laking sugal nun yung oras, yung 5, 4:30. Ang lakas nun kasama sa preparation niya. Tapos round 3 naman, ayun, kitang-kita naman, nag-chocolate si 5. Tapos grabe yung ender ni Zek doon, yung uno mas. All 3 rounds, Zek. Kasi nakikita ko, binoto ko si Sek. Round 1, parang yun yung pinaka-mahinang round ni Sek. Tapos, pero ano naman siya, tuloy-tuloy siya mag-perform. Kumpara sa round 1 ni Cinco, parang nag-choke agad siya nung umpisa pa lang. So, ang ganda sana ng energy niya pag-entrada niya. Ang lakas ng boses, ang ganda ng energy niya. Kaso nag-choke, biglang nawala yun. Tapos parang ang hirap niya na ibalik sa mga sumunod na round niya. Parang apektado na yun. Hindi ko alam kung apektado yun dahil sa choke niya o hindi lang talaga siya napaganda. Round 2 yun yung pinakamalakas ni Sek. Paano niya tinapos yung hindi siya abutin ng 5. Tapos sakto, ang ganda nun kasi pagtingin namin sa oras, 4:30 talaga yung oras. Tapos parang ganda nun sa live. Tapos kay 5, tuloy-tuloy pa rin yung stutter niya, ang slappy ng performance niya. Round 3, parang decided na ako sa round 2 na 2 na tinitingnan ko na lang kung makakabawi sa 5, pero hindi, ganun pa rin. So, Judge. Yung karisma nga pala, malakas magdalo yung ayun, all 3 rounds, binoto ko si Sek. Para sa akin, sobrang nangibabaw siya doon. Yung round 1, nangapapa lang siya. Tapos, ang maganda sa performance si Sek, magaling siya. Yung kay 5, nanatilis sa gano'n. Tapos, mahalaga mo rin talaga maraming stumble. Ilang beses siya nawala. Matutuloy naman niya, pero minsan matagal na demanding yung punchline, tsaka nauumin na yung mga tao kasi nawawala na siya, gano'n. Pero yung kay Sek, tuloy-tuloy. Ayan, namin na lang, 5, all 3 rounds kay Sek. Meg, round 1 to 3 kay Sek, mas effective siya. Yun lang. Rice, malinaw naman, kitang-kita naman, all 3 rounds. Kuha ni Sek yun. Well-rounded siya. Maganda naman yung mga punto ni 5, kaya lang stutter talaga, tsaka nagtuchok. Pasensya na nakamas, basag kasi yung ngipin ko.